So, purihin po ang ating pong Panginoon. Sabi ng Bible, Ephesians chapter 4, sabi niya dito, sa ngalan ng Panginoon, verse 17, ito ang sinasabi ko, at iginigiit, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. At wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon sa kahalayan at walang kahihiyan, kauntiman. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakikinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Kristo o na kay Jesus, sa verse 22, ano po? Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dami, ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Yan. Hallelujah. So, ano po mga minamahal? Isang napagandang aral na atin pong nabasa at matutunghayan. Isang katotohanan na dapat nakatanim sa ating puso at kaisipan na ang tao ay nilikhang kalarawan ng Diyos. Yan. So ikaw at ako ay kawangis ng Diyos. Amen? Hallelujah. So, sabi nga po sa wikang Ingles, we are created by God in His own image. In His own likeness. Hallelujah. So, ito yung nais ng atin pong Panginoon. Na makita sa buhay ng bawat sa pusa atin. Ano po? Paalala ni Pablo sa mga taga-Episo, sabi niya, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko, ginigiit, huwag kayong mamuhay gaya ng mga hintil. So, kumbaga, binibigyan din dito ni Pablo yung salitang hintil. Pagka ang tao ay makasalanan o gumagawa ng mga kasalanan, sabi ng iba, bukang bibig ng matatanda,
pagka ang tao ay makasalanan, hintil ka talaga. May mga sinaunang Kristiyano na gano'n ang bukang bibig. Hintil ka talaga. Ano kaya hintil? Ano? Bakit sinasabi nila hintil? Pagka hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi natin maintindihan. So, sabi ni Pablo, huwag daw tayo mamuhay katulad ng mga hintil. Ngayon, ano ang sabi? Anong paliwanag sa Biblia patungkol sa pamumuhay ng mga hintil? Yan. Ano ang sabi ng Bible? Sabi niya dito, walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Ang mga hintil, kung mag-isip, ay walang kwenta. Walang saysay ang kanilang kaisipan. Nonsense. Diba? Kita po natin mga minamahal, yung mga tao na wala sa Panginoon. Hallelujah. So, ano po, ang mga hintil ay walang pangunawa. Sabi yung mga minamahal, ang mga tao na walang ginawa kundi kumbaga okay lang na gumawa ng kasalanan para sa kanila. Na para bagang yun ang buhay nila eh. Wala silang kinatatakutan na pagdating ng panahon, pag namatay sila ay haharap sila sa Diyos at hatulan. Kaya iniisip ng mga tao, enjoy lang buhay. Magpasasa sa kahalayan, walang ginawa, inatupag kundi uminom, magsugal. Ano po? Kung ano yung vision nila, sige. Diba? Kasi wala silang pangunawa pagdating sa mga bagay ukol sa Diyos. At ano ba ang ninanais ng Panginoon para sa buhay ng isang tao? Yung buhay na mayroong kabuluhan at kahulugan sa harap ng atin pong Panginoon. Katulad ng ipinamumuhay ng mga taong may takot sa Diyos. Napapansin ba natin ang diferensya ng buhay natin at buhay ng mga tao na wala sa Diyos? Mayroon bang diferensya? Mayroon bang pagkakaiba o parihas lang? May diferensya ba? Mayroon ba tayong kaibahan sa kanila? Dapat lang. Diba? Kasi kung walang pagkakaiba, ang buhay mo at buhay ko sa buhay ng mga taong walang Kristo sa puso. Kapatid, mga minamahal, paano natin masasabi na si Kristo ay nasa buhay natin, nasa puso natin, kung walang pagbabago na nangyayari sa buhay natin? Diba? Kaya nga, alam niyo mga minamahal, lalo na sa probinsya, pag ikaw ay Kristiyano at nakatira ka sa probinsya, alam niyo sa probinsya, uso yung, dito may pista rin. May pista rin sa probinsya. Kahit saan may pista. At alam natin, ng pista, yan ay tradisyon sa bawat lugar, sa bawat bayan, sa bawat barangay ng pinipiesta ay yung santo, yung patron nila. Kaya nga, ang Pilipinas ay, kumbaga, may stronghold ang
ang kaaway, si Satanas, kasi nga, bawat bayan, bawat lugar ay nakapangalan sa mga santo at santa. Nandyan pa kayo? Ha? Bakit may lugar na ang pangalan ay, ang pangalan ay Carmen? Kasi ang kanilang patron ay si Señora del Carmen. Ha? Bakit? Si San Jose. Kasi ang kanilang patron ay si Señor San Jose. Bakit? Pag Mayo ay sino? Si Labrador. Ha? Sino? San Isidro Labrador. Oh. Di ba? Pag Mayo? Kaya alam ng mga tao, ay, ngayon Mayo, ay pista sa ganitong barangay. Ngayon Pebrero, ay pista dito sa Carmen. Sa aming bayan, sa aming lugar yun, ha? Sa amin naman, ang aming barangay ay Sugod, hindi nakapangalan sa patron. No? Pero ang patron doon ay si San Roque. Ngayon, iniiba. Ay, ito, piyesta ito. Ito ay, tawag ngayon, yung anniversary, foundation ng ganitong bayan. Kaya lahat ay nagpa-participate kasi yung piyesta ay hindi na sa patron, kundi sa kung kailan ay itatag ang isang bayan at isang barangay. Kaya nga, pati mga mananampalataya ay nakukompromise ang pagiging Kristiyano. Kaya pag piyesta ng patron, nandun din ang mga Kristiyano. Nakikipista din. Alam niyo yun, mga minamahal. Kaya sa amin, pagka piyesta, ang panalangin ng pastor, sana yung mga Kristiyano ay magpakatotoong Kristiyano. Diba? Hindi yung pagsayawan doon sa pistahan, nandun din yung mga born again, nakisayaw din. Alam niyo yun? Marami kami mga kasabayang kabataan sa aming local church. Sabi ko nga nung araw, kung ako ay tumitingin at ang aking pinaglilingkuran at tinitingnan ay kapwa mga kabataan na halos mula sa pagkabata ay nandun na, lumaki sa Sunday school, naging kabataan. Tapos, pagka-piesta sa kanilang barangay, nandun din, nakikipiesta at nagsasayawan pa. Diba? Ngayon, kung ang iyong panampalataya ay nakabatay sa tao, mag-backslide ka nga. Bakit? Parehas lang pala eh. Parehas lang. Walang pagkakaiba ang born again at hindi born again. Bakit? Parehas lang eh. Nakikipagkompromiso din. So ayaw ng Diyos, ayaw ng atin pong Panginoon na ang pananampalataya ng kanyang mga anak ay mailagay sa kompromiso. Amen? So wag tayo makipagkompromiso sa mundo. Hallelujah. Diba? Kapatid, mga minamahal. Hallelujah. Sapagkat ayaw ng Diyos at ayaw ng ating pong Panginoon na makita niya na ang kalagayan natin at kalagayan ng hindi nakakilala sa Diyos ay parehas lang. Ginawa tayo ng Diyos na kawangis niya. At kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan ayon sa Biblia. Amen? Amen. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, siyempre, lalo na pagka tayo po ay tumatagal sa pagiging Kristiyano, dapat
nagmamature din ang ating pananampalataya sa Diyos. Diba? Hallelujah. Hindi yung ang tagal-tagal na natin naglingkod sa Panginoon. Ang tagal-tagal na nating dumadalo sa gawain ng Diyos. Walang nangyayaring pagbabago sa buhay natin. Hallelujah. Diba? Kapatid, mga minamahal, kailangan mayroong pagbabago. Sapagkat yung buhay natin noon, yun yung buhay na ipinamumuhay ng mga hintil na tinutukoy sa Biblia. Mga taong walang pangunawa sa mga bagay na ukol sa Diyos. Amen po. Hallelujah. Diba? Wala nang problema. Wala problema yung manood ka lang. Di ba pag piyesta, mayroong liga, may basketball. Ay, siyempre tayo, pag mahilig ka sa sports, sports lang. Pero kung makipagsayawan at sumayaw ka rin, alam mo yung sasayawan, may sayaw na modern, may sayaw naman na sweet. Di ba? Hindi ko naranasan yon. Ano kaya pakiramdam yung sumasayaw ko ng sweet? Sa mag-asawa, pwede yun. Kung hindi ko nakaranas noong magsayaw sa sayawan ng sweet, ngayon, subukan nyo magsayaw. Ano kaya pakiramdam? Nakahawak ka sa baywang ng babae. Sayaw ka ng sweet. Ay talagang sweet. Diba? Sa mga probinsya, uso yung mga ganun sayaw, sweet. Hallelujah. Doon, ang tao nakakapag-isip ng mahalay na kaisipan. Nandiyan pa kayo? Amen. Doon nagsisimula yung tinatagapitan ng laman. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng Bible, huwag tayong mamuhay katulad ng mga hintil. Hallelujah. Diba? Sabi diyan, walang kabuluhan ang kanilang iniisip. At wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Hallelujah. Ang mga hintil daw, sabi ng Bible, ay walang bahagi sa buhay. Ano yung buhay na tinutukoy doon? Yung buhay na mayroon ka. Amen? Yun yung buhay na kaloob ng Diyos sa iyo. At ang mga hintil, sabi ng Biblia, ay walang bahagi sa buhay na yan. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Isipin natin, mga minamahal, ang Diyos ay may kaloob na buhay. At ang mga hintil na walang kabuluhan ng kanilang iniisip at walang pangunawa, sabi ng Biblia, ay walang bahagi sa buhay na yan. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, huwag nating sayangin ang mga panahon na naglingkod tayo. Diba? Naglingkod tayo sa Panginoon, binigay natin buhay natin sa Kanya. Ibig sabihin, sikapin natin, tutulungan tayo ng Diyos paano mabago ang pamumuhay natin bilang Kristiyano na hindi tayo malagay sa kompromiso at alanganin. Diba? Mahirap malagay sa balag ng alanganin. Na, kumbaga, tayo bilang tataguran tayong Kristiyano, pwede ka sala sa lamig, sala sa init. Diba? Pwede ba gayon?
pwede tayo sa Panginoon, pwede tayo sa mundo. Bagamat ng totoo, nandito tayo sa sanlibutan, pero ikaw pa rin ang magdidesisyon ng buhay mo. Amen? Ikaw pa rin ang mag-iisip kung ano ang tama at mali. Hallelujah. Diba? Araw-araw, tayo po ay nagdidesisyon sa buhay na mayroon tayo. Alam natin kung ano ang tama at mali. Hallelujah. Kaya nga, piliin natin kung ano ang tama. At yun ang nais ng Diyos para sa atin. Amen. Hallelujah. Glory, glory to God. Kasi alam niyo mga minamahal, nakakalungkot isipin. Bakit? May mga mananampalataya na kilala tayo. Nakikita natin. Sinasabi nila, ay, ako born again din eh. Pero pag dumaan yung magwiwiting, kaya ka. Tapos tiniligo na muna. Kung may nakatingin. Uy, si sister pala tumataya. Hallelujah. Para bagang walang pinagkaiba doon sa amin. Pinanggalingan namin. May mga kapatid tayo nandyan, galing sa Mindoro. Sabi sa, Pastor, pag nanalo ko sa witing, bigyan kita pambili ng sakyan. Ay, kako hindi ko tanggapin. Nagalit sa akin. Nagalit sa akin. Bakit daw hindi ko daw tanggapin? Hallelujah. Alam niyo yun, mga minamahal. Kasi alam niyo, may mga tao na, kumbaga, mababaw ang pagkaunawa. Ang alam lang nila, tama yung kanilang ginagawa. Pero mali po yun eh. Alam niyo yun? Pag Kristiyano ka, pag mananampalataya ka, pag born again ka, sabihin na bago na yung buhay mo. Nabago na yung isip mo. Diba? Yung mga dating bagay, sabi nga, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Diba? Pass away. Lipas na yun eh. Amen. Hallelujah. Huwag tayong mainiwala. Yung tinatawag na game of chance. Ang waiting, ang looting, game of chance yan. Kumbaga, mapalad ka na kung manalo ka. Nagtaya ka ng 10, mapalad na kung manalo ka isang bisis. Isipin niyo mga minamahal. Kaya minsan may binibiro kami dyan, isang kapatiran. Kumbaga, nakakalungkot din at nakakaawa. Kasi nga, hirap na sa paghahanap buhay. Tapos, pag may dumaan yung magwiting, kaya ka. Kaya kung magandang alaga yan, numero. Diba? Maraming mga tao ang inalagaan. Saan ang alagaan ay baboy, baka, kambing. Ang inalagaan ay numero. Ay, tama nga naman. Ay, nakaupo ka lang. May nagalagaan ka ng numero. Magtaya ka ng 10 piso. Baka sakaling manalo ka. Pag nanalo naman, tuwang-tuwa. Hindi niya naisip kung magkano yung tinalo na niya sa katataya. Nandiyan pa kayo? Kaya nga mga minamahal, sinasabi ko ang mga bagay na ito para makita natin yung buhay natin na dapat mayroong kaibahan sa buhay ng hindi naglilingkod sa Diyos. Amen? Hallelujah. Bakit? Sa totoo lang mga minamahal, kami mga pastor, madali kaming mahiya. Madali kaming mahiya. Alam mo, nakita namin ang isang kapatid. Malayo pa. Kita mo, bakit kaya may tambutso yun? Nag-uusok eh. Siyempre, malapit si pastor. Pagkita kay pastor, ibidulsa niya bigla. Ay, may apoy yun. Ay, kami na naman, pastor, mahihain. Para wala ba kami nakita?
Pero madali kaming makaramdam. Ha? Madali kaming makaramdam. Kaya minsan mayroon kang bisitang kapatid. Saan ka ko si mamo? Doon po. Ay, alam na namin yun kung anong ginagawa doon. Ha? Alam na namin kung anong ginagawa doon. Habang tumatagal mga minamahal, kaya nga ang tao makikilala natin kung sino at ano ang kanyang ginagawa. Amen? Kaya sa pagtagal natin pagsama-sama, nagkakilanlan tayo sa isa't isa. Amen po. Hindi mo makikilala ang isang tao hanggat hindi mo nakakasama. Kaya nga, minsan mga minamahal, siyempre, pagka ganon, kami na pastor ang nakakaramdam ng hiya. Bakit? Siyempre, para bagang nakaka-embarrass sa mga tao, sa ibang miyembro na siyempre nakita mo yung kung anong kanilang ginagawa na hindi tama, hindi dapat ipamuhay at gawin ng isang Kristiyano na alam namin ay Kristiyano at kapatiran, pero yun ang kanilang ginagawa. So, dapat magbago tayo. Huwag tayong mamuhay katulad ng buhay na mga hintil, sabi ng Bible. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Wala silang pangunawa. At ang malungkot, ang mga hintil ay walang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Hallelujah. Diba? Kaya nga mga minamahal, ang mga salitang ito ni Pablo ay magsisilbing gabay para sa atin paano tayo mamuhay bilang mga binago ng Diyos. Hallelujah. Kaya, sabi diyan, hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Hallelujah. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo. Diba? Sa tagal natin naglingkod sa Panginoon, natuto ba tayo? Amen. Mayroon ba tayong natutunan sa Panginoon? O napag-aralan ba natin kung anong buhay ni Kristo? Diba? Sa pag-aaral sa Biblia, pinag-aaralan tinatawag na the life of Christ. Kailangan natin pag-aaralan, ano pa buhay ni Kristo? Diba? Naparito ang atin pong Panginoon. Sabi ng Bible, iniwan niya ang lahat ng mga pribilehiyo ng pagiging anak ng Diyos. Iniwan niya ang langit, pumunta sa lupa. Nagkatawang tao, nag-anyong alipin, sabi ng Biblia. Ibinigay ang kanyang buhay para sa atin na mga makasalanan. Namatay siya, hallelujah, para sa iyo at para sa akin. Diba? Walang ibang inisip si Kristo, kundi ang mga bagay sa ikabubuti ng bawat sa atin. Para ano? Para i-redeem ang tao sa kapahamakan. Amen. So, kumbaga, yun yung mission ni Lord. Agawin sa kapahamakan ang lahat ng tao. Isinantabi niya ang mga bagay na nauukol sa kanyang sarili. Kinalimutan niya lahat ng pribilehiyo na mayroon siya. Diba? Inuna niya ang kapakanan mo at kapakanan ko. Kaya nga, nararapat lang na parangalan ang Diyos sa buhay natin. Amen? Parangalan si Kristo. Parangalan natin ang ating pong Panginoon. Bakit? Lahat ng ginawa ni Lord para sa kabutihan natin. Hallelujah.
para sa ikaliligtas ng ating kaluluwa doon sa impyerno. Ganun kabuti ang ating pong Panginoon. Kaya nga, mahalaga na tayo ay natuto sa maraming mga bagay patungkol sa ating pong Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi ganyan ang natutunan ninyo sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi niya, kung talagang pinakikinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na na kay Jesus, ano po? Sabi ni Pablo, iwan. No? Hindi I1. Na? Sabi niya, iwan. Hindi I1 ha? I1 ko? Ano sabi mo? I1 ko nga eh. Hindi ko nga alam eh. Wala kong alam eh. I1 ko nga. Hindi yun ha? Ang sabi ng Bible ay, iwan. Iiwan natin. Iwanan. Talikuran. Nandiyan ba kayo? Kaya sabi niya dito, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Yun pala. No? Yun yung nais ni Pablo at ng atin pong Panginoon na mangyari sa buhay natin. No? Hallelujah. Na dapat nating iwanan kung ano yung dating mga ginagawa natin. Hallelujah. No? Kailangan mo talagang iwanan yan. Ay problema, maraming tao. Kaya nga, ayaw nilang maglingkod. Kasi nga, ayaw nilang iwanan. No? Ayaw nilang iwan. Ayaw nilang iwan yung mga bisyo nila. No? Masarap to eh. Diba? Dapat, katulad tayo ni Bongo, ang bisyo ay magserbisyo. Nandiyan ba kayo? No? Dapat ang bisyo natin maglingkod kay Lord. Amen. Gumawa ng mga bagay na mabuti at nararapat sa paningin ng Diyos. Dapat yun ang bisyo natin. Alam niyo, mga minamahal, ang tao, diba? Ipinanganak tayo, inosente sa lahat ng bagay. Habang lumalaki ang isang bata at nagiging binata, doon na-develop ang marami mga bisyo. Diba? Kaya nakita po natin sa ating paligid, sa ating kapaligiran, sa ating kapitbahay, ang mga tao, sari-sari ang bisyo. No? Hallelujah. Magsigarilyo, uminom, magsyabu. Mga bisyo yan. Hallelujah. Nung kami maliliit pa, ang bisyo ng tatay ko ay manigarilyo. Ang sigarilyo niya, pag-ibig. Pag-ibig. Kasi yun ang pinakamura sigarilyo. Kung walang pag-ibig at walang pambili, tabako. Dinodobla. Binibilot yung tabako. Tabako. Pag umusok naman yun, masakit sa ulo. Tabako eh. Yung literal na tabako. Diba? Tabako, tiyatanim. Yung dahon nun. Pagka natuyo yun ang dinudubla ng tao sa amin. Tabako. Ganyan kalaki pagkabilot. Tapos, so, yun ang bisyo ng tao. Kasi mamay, nanay namin, habang naghahabi ng banig, nagtatabako yun. Tabako. Nung naborn again siya, siyempre may kiki. Yung kiki, tawag doon? Tartar. No? Yung kulay ng tabako na brown, dumikit na sa ngipin.
No? Kaya ginagawa niya, para mawala yun, kinukuskus niya ang kutsilyo. Ngayon pala, punta ka ng dentista, nililis sa dentista yun. No? Sa totoo lang, matanda na ako. No? Ngayon ko lang narasa magpalinis ng ngipin. Mangilo pala. Pagpa ng doktora sa Tondo kami. Ano kang gilo? Pwede pala. Kung ambisyo mo magtabako at gano'n ang ngipin mo, may kulay, na itim, brown, palinis mo sa dentista. Kaya nila yun. Di ba? Sterpe, kaya mo yun? May dentista na tayo. Amen. Palapakin po natin ang ating pong Panginoon. Di ba? Oh. Hallelujah. Third year na si Pay ba Joseph? Pagpasok? Anong year na niya ngayon? Oh, pagpasok, third year. Oh. Malapit-lapit na yan. Malapit-lapit na. Mabutas ang bulsa. Aba, biyaya ng Diyos yan. Amen. Ay, kung nakaya nga ng 1 taon, pangalawang taon, at kakayanin ni Lord yan, pangatlong taon, hanggang sa makatapagtapos. Bakit? Ang Diyos natin, Diyos na mapagbiyaya. Hallelujah. Kaya nga alam niyo mga minamahal, no? Sa tao pagka binago ng Diyos ang puso, may ginagawa tayo para mabago din ang ating pisikal na kalagayan. Kaya nabunagin nanay namin, kinukuskus yung kutsilyo. Wala pang alam kaming dentista noon eh. No? Ang alam na namin, pagbunot ng ngipin noon, talian ng sinulid eh. Bunot na. Diba? Oh. Kaya, kinukuskus niya. So, iniwan yung pagsigarilyo. May tindahan si mamay noon. Naalala ko pa. Nagsisimba na kami, nagatinda siya ng alak, nagatinda rin siya ng sigarilyo. Eh, siyempre, pag bumisita si pastor, kita ni pastor doon, may sigarilyo si mamay tinda. Alam niyo yun? Pag Kristiyano ka, huwag ka na magtinda nun. Amen. Sa biyaya naman ng Panginoon, nung tumagal, nawala na rin. Nawala na yung alak, nawala yung sigarilyo. Awan ko lang ngayon, hindi ko nakita nung umuwi kami eh. Baka mayroon nakatago. Hindi, biro lang. Kasi alam niyo mga minamahal, yan ang challenge sa atin ng mga manampalataya. Pag ikaw ay Kristiyano at ang negosyo may pagtitindahan, isa sa mga temptation sa iyo, magtinda ng sigarilyo at alak. Bakit? Malaki ang kita dyan. Malaki ang kita dyan. Alak eh. Sigarilyo eh. Diba? Pero, alam niyo yun? No? Kumbaga, bahagi ka sa kasalanan ng iba. Amen. Pag Kristiyano ka at nagtitinda ka ng alak at sigarilyo, sa tingin mo, wala kang bahagi doon sa ginagawa na kasalanan ng iba? Mayroon na. Amen. Kaya nga pag Kristiyano ka, ipakita mo na ikaw talaga ay Kristiyano. Bakit? Hindi ba pwedeng kumita sa ibang mga bagay? Alak lang ba kailangan ng tao? Amen. Aba, kailangan din ng asin eh. Kailangan din ng sibuyas at bawang eh. Amen. Maraming mga bagay na pwede kang kumita na hindi mailagay sa kompromiso ang pagiging born again mo. Amen. Hallelujah. Diba? Matutuwa si Lord sa iyo. Sa bahay,
Araw-araw yan. Pabili po, Mighty Green. Hindi pa nga kami nakabili eh. Mayroon kami nakalagay, walang sigarilyo, walang sigarilyo. Ay, hindi nakikita ng tao yun. Sa gabi, may bibili. Pabili po, pundador. Hallelujah. Siyempre, hindi alam ng mga tao. Pastor kami, maliban doon sa iba na alam na, talagang, ay sa lugar pa naman namin, dyan sa mga tindahan dyan, halos wala nagtitinda ng sigarilyo at alak. Kaya pag tao, pagka walang mabili, kapangbot-kamot eh. Hallelujah. Kasi nga mga minamahal, turo ng Biblia na dapat nating iwan kung ano ang dati nating pamumuhay. Amen. Hallelujah. Iwan. Kung hindi mo maiwanan yan, yan yung magdadala sa iyo sa kapahamakan. Amen? Yan magdadala sa iyo sa kapahamakan. Kaya nga, sabi ng Bible, iwanan nga eh. Hallelujah. Ano pa ang sabi ng Biblia? Bukod sa iwan, sabi niya, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pitang. Hubarin na ninyo ang dati ninyong pagkatao. Hallelujah. Alam niyo yung dating pagkatao natin? Pangit yun eh. Amen? Alam niyo, sa totoo lang, pagka yung dati nating pagkatao yun, ugali natin, na pangit, na hindi maganda, yung pagiging marites natin, pag hinubad mo yan, gaganda ka at gugwapo. Amin po ba? Bakit? Isa sa nagpapapangit sa kalagayan ng tao kung yung dating pagkatao natin ay hindi pa nahubad. Alam niyo, kahit anong pang postura mo, kahit anong pang paganda mo, kung ang ugali mo hindi maganda, nagiging pangit ka sa paningin ng iba. Kahit sa tingin mo, sa salamin, ikaw na pinakagwapo at pinakamaganda. Pero kung pangit ang pag-uugali natin, sa tingin ng iba, pangit pa rin. Diba? Pero alam mo, pag ang buhay, ang isang tao, hinubad ang dati niyang pagkatao, at hinayaan ng Diyos sa kanyang buhay, mga minamahal, kahit hindi masyadong matangos ang ilong natin at hindi masyadong maganda ang mata natin, pag tinignan ka ng ibang tao, dahil sa bago ang buhay mo at pamumuhay mo, sa tingin nila, maganda ka at gwapo. Bakit? Anong nakikita ng tao sa iyo? Si Kristo. Amen? Yung larawan ng Diyos na pinapangit ng kasalanan na niredeem ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, nagiging maganda tayo sa paningin ng iba. Bakit? Bago ang ating pagkatao. Bago ang ating pamumuhay. Lumalakad tayo ayon sa pamantayan ng Diyos. Kaya nga, maraming tao ayaw sa atin eh. Bakit? Kasi ang buhay natin iba sa buhay nila. Amen. Pero tell po natin, kung parehas kayo, gustong-gusto ka nila. Amen. Gusto ka nilang kasama.
Pero pag iba ang iyong pamumuhay, ayaw na ayaw nila sa iyo. Bakit? Kasi siyempre ayaw mo ng kung anong ginagawa nila. Amin po ba? Diba? Hallelujah. Kung ikaw ay anak ng Diyos, yung liwanag ng Diyos, liwanag ni Kristo, ay nagliliwanag sa buhay mo. Yung mga taong namumuhay sa kadiliman at sa kasalanan, ayaw nila sa liwanag. Diba? Kaya nga, yung mga pagka nagliliwanag tayo, yung kadiliman ay tumatakas. Yung mga taong ayaw sa liwanag, nandun lang sila sa madilim. Dito lang ho kami. Kasi alam nyo, may expose yung kanilang kadiliman, yung kanilang kasalanan. Pag nandun sila sa liwanag, diba? Kaya ang tao na gustong mamuhay sa kaliwanagan, gustong-gusto sa liwanag ng salita ng ating pong Panginoon. Mga taong gustong mabago ang buhay, gusto nilang pakinggan ang salita ng Diyos. Bakit? Ang salita ng Panginoon ay isang napakabisang paraan para baguhin ang ating buhay at pagkatao sa harap ng ating pong Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, hubarin ninyo. Hubarin ninyo. Tayo ang inuutusan ng Biblia na kailangan maghubad. Hindi sinabi ng Bible, si Lord ang maghubad niyan. Ikaw mismo eh. Diba? Kaya ang pagbabago ng ating buhay, nagsisimula yan sa puso natin. Gusto mong magbago? Gusto mong pumunta ng langit? Ikaw ang gumawa ng paraan. Tutulungan ka ng Diyos. Diba? Sabi nga ng kasabihan, sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Sino ang gagawa para mabago ang ating buhay? Ikaw mismo. Ang lumapit sa Diyos. Yung awa ni Lord, sapat yan para sa iyo. Para mabago ang ating buong pagkatao. Hallelujah. Kaya, sabi po dito, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Hallelujah. Ano po? Tuloy po natin. Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo bahagi ng isang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip magtrabaho. Siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa pangailangan sa mga nangangailangan. Huwag kayong gagamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pag-pangusap ninyo'y iyaong makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng nakakarinig. Huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo
sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Hallelujah. So ano po mga minamahal? Kaya nga nais ng atin pong Panginoon at nais ng Biblia at ang sumulat nito na makita sa atin ang ganap na pagbabago sa ating pamumuhay. Bakit? Once na tayo ay naglilingkod sa atin pong Panginoon at gumagawa tayo ng mga bagay na hindi wasto sa harap ng Diyos, ano po? Sinasaktan natin ang Espiritu ng Diyos. Naunawaan po natin, napipighati ang Espiritu Santo ng atin pong Panginoon. Once na tayo po'y nakagawa ng mga bagay na mali, o nakapagsalita tayo ng hindi maayos, hallelujah, o tayo man ay nagalit at nagkasala tayo, anong sabi ng Bible? Huwag niyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Bakit? Ang Espiritu ng Panginoon ay siyang tatak sa atin. Amen. Hallelujah. Yan ay silyo ng Diyos sa buhay natin, sa ating katubusan. Hallelujah. Kung ang Espiritu ng Diyos ay napipigati dahilan sa ating pamumuhay, dahilan sa ating maling mga ginagawa, dahilan sa ating mga masamang kaisipan, hallelujah, magtatampo ang Diyos sa atin. Nasasaktan siya eh. Kaya nga sabi ng Bible, kung magalit naman daw tayo, iwasan natin magkasala. Diba? Iwasan natin magkasala. Bakit? Napipighati ang Espiritu ng Diyos na nasa ating puso. Naunawaan po natin, kaya nga, mahalaga ang pamumuhay natin na maayos at wasto sa harap ng ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Tandaan natin, tayo'y nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Larawan ng Kanyang katwiran at kabanalan. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Atin pong pasalamatan ang atin pong Panginoon sa buhay na mayroon tayo. Samahan tayo ng Diyos at pagpalain niya ang ating buhay. Hallelujah. Hallelujah. Hindi papipigil, patuloy na maglilingkod. Tangi kong mithiin, ikaw ay malugod. Hallelujah. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man
masusugatan. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, Basta't ikaw, Jesus, ang gantimpala ko. Yes, Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Opo, Panginoon, ngayong umaga. Mahirap man dakilang Diyos. Totoo, hindi madali na baguhin at magbago. Ngunit, alam namin dakilang Diyos, kayang-kaya naming magbago sa tulong po ninyo. Hallelujah. Lord, kilala mo kami, kilala mo ang iyong mga anak. Hallelujah. Lahat ng kahinaan namin bilang tao. Hallelujah. Lahat ng ito, Panginoon, aming sinosurrender sa inyo. Hallelujah. Lahat ng mga pangit sa buhay namin. Hallelujah. Aming ugali, aming mga pananalita, maging Panginoon, ang aming mga iniisip araw-araw. Ikaw lamang, Panginoon, nakakaalam nito. Lahat, Panginoon, ang mga mahalay sa aming kaisipan, sa aming puso. Lord, lahat ng ito, nalalaman mo. Lahat ng kahinaang ito, Panginoon, isinusuko namin sa inyo. Baguhin mo, Panginoon, ngayong umaga. Tulungan mo kami. Tulungan mo ang bawat isa na mabago ang aming pagkatao. Mabago ang aming kaisipan. Halalit mamuhay kami ayon sa larawan at katwiran mo. Kaya nga po, Panginoon, dalangin namin sa araw nito at sa mga araw at taon na darating sa aming mga buhay, makita ng mga tao ang pagkakaiba ng naglilingkod at hindi naglilingkod. Lord, salamat. Tulungan mo ang bawat sa Panginoon na magliwanag araw-araw. Sinabi niya mga salita, pagliwanagin namin ang aming mga buhay at ilawan. Hallelujah. Upang makita ng mga tao ang mga mabubuting gawa ng iyong mga anak, Panginoon, at ikaw ay maparangalan ng bawat isa. Hallelujah. Bilang Panginoon at Ama namin na nasa langit. Kaya nga po, Panginoon, salamat. Ilagay mo sa aming mga puso ang iyong mga salita. Hallelujah. Mabigyan ka namin, Panginoon, ng kasiyahan araw-araw. Lumakad kami ayon sa iyong salita. Matuto kami, Panginoon, sa maraming mga bagay. Hallelujah. At patuloy dakilang Diyos, ang katwiran mo ay pamuhay namin habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. Ingatan mo ang bawat isa, pagpalain mo ang bawat pamilya ng iyong mga anak. Ang kapayapaan, dulot ng iyong Santong Espiritu'y maghari
sa aming mga buhay ngayon at magpakailanman. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang tanghali po. God bless you. Hallelujah.